Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na muli ay makapag-share ng devotion sa gabing ito. At ang ating devotion sa gabing ito ay mababasa sa chapter 5 ng pangalawang Korinto. At ang 2 Corinthians chapter 5 ay maiksi lamang po ito. Meron po itong 21 verses. At ang devotion natin na nahango sa buong chapter 5 ng pangalawang Korinto ay alam ko pong nabasa nyo po ang chapter na ito. Kaya hindi ko na po siya babasahin para hindi po mapahaba. Although maiksi lang po itong devotion natin. Ayon po sa chapter 5 ng Korinto, matutunghayan po natin ang tatlong mahahalagang bagay na dapat natin palaging tatandaan. Ang una po ay ang tungkol sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Inilarawan ni Apostol Pablo yung paghahangad natin na makapunta sa langit habang andito pa tayo sa mundong ibabaw. Yun bang may feeling tayo na excited makapunta na pero ini-enjoy pa natin yung buhay natin dito sa mundo. Kaya pwede pala talagang magsabay yung excitement at enjoyment. Kaya i-enjoy muna natin ang binigay na pribilehiyo ng Diyos sa atin na mabuhay dito sa lupa. Kahit alam natin na hindi naman talaga puro kasiyahan ang ating mararanasan. Pero alam natin na pagdating ng panahon na kukunin tayo ng Panginoon ay mapupunta tayo sa langit. At yun ang nagbibigay sa atin ng excitement. At ang pangalawa, isang bagong nilalang. Isang bagong nilalang. Inihayag ni Apostol Pablo na ang isang tao na nakay Kristo na ay maituturing ng bagong nilalang. Kung sinasabi nating bago, wala na yung luma. Wala na yung lumang pagkatao natin. Kung tayo ay dating alipin ng kasalanan, ngayon naman ay alipin na ni Kristo. Amen po ba? Yes, mga kapatid. Kung dati tayo ay nagsasalita ng bad words, ngayon hindi na. Kung dati
tayo ay nangungupit or nagbibisyo o immoral, tsismosa, ngayon hindi na dapat. Kasi nga bago na tayo. Mag-focus mag-focus na lang tayo sa mga bagay-bagay na alam nating ikakalugod ng Panginoon. At ang pangatlo, ang huli, ministeryo ng pakikipagsundo. Naniniwala si Apostol Pablo na ang kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Kristo ay representasyon na napagtagumpayan ng Panginoon ang kasalanan. At naniniwala rin si Pablo na dahil nakipagkasundo na tayo sa Panginoon, ay hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin na tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makipag-isang muli sa Kanya, ganun din dapat sa ating mga kapwa, sa ating kapwa. Kung may mga tao tayong or may mga kapatid tayong hanggang ngayon ay hindi pa tayo nakikipag-reconcile, marahil ito na ang tamang pagkakataon na makipag-ayos tayo, reconcile tayo. Hindi natin hawak ang bukas. Tandaan po natin. Paano na lang kung humarap na tayo sa Diyos at tanungin niya tayo? Ano ang isasagot natin? Huwag na sanang maiwan sa ating puso ang tanong na ito. Gawin na natin. Gawin na natin mga kapatid. Kung meron po tayong mga kapatiran or may mga taong hindi natin bati, it's time to reconcile with them. Ito lang po mga kapatid ang aking devotion sa gabing ito. At naway nakapagdulot ng encouragement at pagpapala ang ating maiksing devotion sa gabing ito mga kapatid. Good evening po and God bless us all. Binabalik ko po sa ating mabait na presider, si Ading Jelly.